Focused above. Bible truths, real answers, eyes in Jesus. Noon pong isang linggo, pinag-aralan po natin yung pinakamahalagang katanungan. Mayroon ba talagang Diyos? Sa atin pong talakayan, nabanggit po natin yung tinatawag na historical argument. Yung kaisipang kung nag-e-exist ang Diyos, sure po na ipapahayag po niya yung kanyang sarili sa tunay na kasaysayan, tunay na panahon, at sa tunay na mga tao. At sabi ko po sa inyo last time na ito po yung ating tatalakayan sa araw na ito sa isang mas malalim na pag-uusap. Alam ho ninyo, sa anong panig ng mundo, majority ho sa mga tao ay naniniwala sa Diyos. Ang problema lang, iba-iba ho yung mga Diyos na kinikilala. Ang sangkatauhan po sa iba't ibang kultura, sa paglipas ng panahon, naniniwala ho sila sa maraming Diyos. Ang tunay na usapin ho hindi kung naniniwala ba ang tao sa Diyos Kung ang pinaniniwalaan po ba ng tao ay ang tamang Diyos. Alam ho ninyo sa aklat ni Jonas, makikita po natin yung isang makapangyarihang larawan ng katotohanan ito. Nung meron pong bagyo noon, sabi po ng Jonah chapter 1 verse 5, ang mga tao daw po ay nagtawagan sa kanyang-kanyang mga Diyos. Sila ho ay mga relihiyoso, sila ho ay mga taos-pusong tumawag sa Diyos, pero sila ho ay desperado at lahat ho sila ay nanalangin. Ngunit bawat isa ay sa kanya-kanyang mga Diyos. Sa kasalukuyan ho, may libo-libo kung hindi man ho milyon-milyon na mga Diyos na sinasamba sa buong daigdig. Alam mo ba ninyo yon? Ang ilan ho ay sumasamba kay Yahweh, ang Diyos na ipinahayag ng Biblia. Ang iba ho ay sumasamba kay Allah. Sa Madagascar po, sa Africa, may tumatawag po kay Andriana Nahari at Atao Koloinona. Sa Greece, alam ho natin yung Greek mythology kay Zeus. Sa Roman Empire, si Jupiter o kaya po si Mithras. Sa Hinduism, sila Shiva at Brahma. Marami pa hong iba sa Egypt, si Ra. Hindi ho ba ang lahat ito ay mga nadidinig natin? At dito ho nagiging mabigat ang kahalagahan ng ating tanong. Alam ho ninyo, pinakamalaking trahedya ho sa buhay ng tao maging aktibo ka, maging committed ka sa pananalangin, sa pangangaral, paghahandog, pagbibigay ng oras, lakas at kabuhayan. But at the end of the day, yung palang Diyos na pinaglilingkuran mo hindi ang totoong Diyos. Ito ho'y nakalulungkot, isa pong trahedya. Hindi ho ito isang maliit na pagkakamali Ito ho ay walang hanggang pagkakamali. Hindi ho natin kasi pwedeng basta ituring na basta-basta yung tanong na ito. Ang buhay ho na walang hanggan ay hindi ho isang sugal. Ang sabi ho mismo ng Panginoong Jesus, sinabi ko po sa inyo, Juan chapter 17 verse 3, at ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at si Jesucristo na iyong isinugo. Alam ho ninyo, ang buhay na walang hanggan, paulit-ulit ko ho itong sasabihin. Ito ho'y nakasalalay sa pagkakilala sa iisang tunay na Diyos at sa Panginoong Jesucristo na kanyang isinugo. Kaya ho yung tanong na sino ba ang iisang tunay na Diyos, hindi ho ito isang isyong intelektual. Ito ho ay usaping walang hanggan. Ang tanong ho ngayon ay hindi kung naniniwala ba ang mga tao sa isang Diyos. Ang tanong, kung ang Diyos ba na kanyang pinaniniwalaan ay ang nag-iisang tunay na Diyos? Siya ba ay tunay na si Yahweh? Ang Diyos na naghayag ng kanyang sarili sa kasulatan? O isa lamang ba siya sa maraming salaysay ng relihiyon? Alam po ninyo, ang Diyos po ay dapat po siya po ay nakikilala. Kung siya po ay tunay na Diyos. At kung siya ho ay naghayag ng kanyang sarili, ang pagpapahayag po na yon dapat po ay makakapasa po sa masusing pagsusuri ng kasaysayan, logic at saka po ng reality. Kaya po ang hamon ko po sa inyo sa bawat isa, paano mo masasabi na ang pinaniniwalaan mong Diyos ang tunay na nag-iisang Diyos? So, paano nga ho ba natin malalaman kung sino ang nag-iisang tunay na Diyos? Bago po tayo magpatuloy, tayo po'y umusan muna ng panalangin. Ama naming Diyos, kami po ay naririto at lumalapit po sa inyong paanan. Nais po namin kayong makilala. Nais po namin kayong maipahayag. Nais po namin, Panginoong, matutunan ang malalim na katotohanan patungkol po sa inyo. Kaya't ang amin pong panalangin, kami po ay patnubayan ninyo. Ang amin pong panalangin, kami po ay linisin mo sa aming karumihan. Patawarin po ninyo sa aming mga kasalanan. Maging worthy po kami, Panginoon, na tumanggap ng divine revelation, ng divine teaching na ito. Salamat po, O Diyos, at sa inyo po na pinagkakatiwala ang aming Bible study na ito. In Jesus' name this we pray. Amen. Praise the Lord.
Alam ho ninyo, yung sagot po sa tanong na sino ba ang nag-iisang tunay na Diyos, para ho sa akin, napakasimple ho ng sagot. Napakasimple ho ng test patungkol ho dito. Ipinahayag ba ng Diyos na yan ang kanyang sarili? Sapagkat ang tunay na Diyos, nagpapahayag ho ng kanyang sarili. Alam ho niyo yung mga peking Diyos, yung mga huwad na Diyos, lagi ho yung ipinakikilala ng mga tao eh. Nagsimula sila sa imahinasyon ng tao, na nahubog ho sa kultura, yung iba ho sa takot, yung iba ho sa politika, o kaya po mga haka-hakang philosophical. Napakarami ho mga pananampalataya ngayon na nagtitiwala ho sila sa mga Diyos na bunga po ng kanilang mga philosophical curiosity. Hindi ho sila makapagsalita para sa kanilang mga sarili. Ito po mga huwad na Diyos na ito. Kaya ho, kailangan meron sila spokesperson. Meron ho dapat nagpapahayag at nagpapakilala ho sa kanila. Hindi ho sila makakilos sa kasaysayan. Wala ho kayong makikita sa history na ang Diyos na si ganito ay kumilos, na ang Diyos na si ganito ay naghimala. Iyan ho ang mga peking Diyos. Hindi ho nila kayang ipakilala ang kanilang sarili eh. Kaya ho, ang kanyang mga tagasunod ang gumagawa ng mga salaysay upang mapanatili po yung paniniwala sa mga peking Diyos na ito. Ngunit ang tunay na Diyos po, walang hanggan, umiiral sa kanyang sarili, may lalang ng langit at lupa. Hindi ho siya aasa sa imahinasyon ng tao upang makilala ho siya. Ang tunay na Diyos, ipinakikilala niya ang kanyang sarili. Isipin ho ninyo kung gaano karaming sistemang relihiyon ang nagsimula sa isang tao na nag-angkin ho ng exclusivity na sinabi ho, sa akin lamang nagsalita ang Diyos, sa akin niya ibinigay ang kanyang kasulatan, ako lamang ang piniling sugo, o kaya po ang lihim na kaalamang ito ibinigay sa akin exclusively. So, napakarami ho sa history na mga relihiyon, na mga propeta, mga pare, sila ho yung makapangyarihan sapagkat ang Diyos, sabi nila, sa kanila lang nangungusap. Ngunit dapat ho nating itanong, ang tunay bang Diyos ay nagtatago? Nag-aatubili ho ba ang Diyos na ipahayag ang kanyang sarili? Napakahirap ho bang makilala ang Diyos na tila baga kailangang dumaan ka sa butas ng karayom upang maabot siya? Gagawin ho ba ng totoong Diyos na imposibleng makilala siya? Mananatili ho ba siyang tahimik at pagkatapos hahatulan yung mga tao dahil hindi nila siya natuklasan? Kumbaga, magtatago ang Diyos. Okay, hindi nyo ako nakilala, nagtatago ako, sige, parurusahan ko kayo. Ganun ho ba ang Diyos? Alam ho ninyo, napakahalagang punto po na ito na dapat natin pag-usapan. Ang tunay na Diyos na buhay, personal, may katalinuhan, may ganap na kapangyarihan, kaya ho niyang makipag-usap sa kanyang mga nilalang. Hindi ho siya dapat nalilimitahan sa pagbulong lamang ng isang natatanging propeta na para bang wala siyang kapangyarihang ipahayag ang kanyang sarili ng malinaw. Hindi siya dapat nagtatago sa likod ng lihim. Ang nag-iisang tunay na Diyos ay dapat may kakayahan at may kagustuhang ipahayag ang kanyang sarili. At dito ko ho buong katiyakang maipapahayag kung bakit ho naiiba ang Diyos ng Biblia. Sapagkat ang Diyos ng Biblia ho, nagpahayag sa kanyang sarili. Sa aklat po ng Exodo, nagpakilala po ang Diyos kay Moises. Ang sabi ho niya, ako'y si ako nga. At mula ho sa pagpapahayag na ito, nagsimula ho yung pangalang Yahweh. Yun po yung ibig sabihin ng Yahweh na siya po'y self-existent one. Ang pangalang ito ho'y nagpapakita ng pag-iral ng Diyos sa kanyang sarili Pero pansinin ho natin yung mahalagang detalye po ng kontekstong ito. Ipinahayag ng Diyos yung kanyang pangalan habang ipinahahayag din niya na nakita niya ang paghirap ng kanyang bayan at siya ho ay bababa upang iligtas sila. Ang pagpapahayag ng Diyos ng kanyang pangalan ay hindi ho abstract philosophy. Ito ho ay personal at aktibo. Ipinahayag niya kung sino siya habang ipinahahayag din niya kung ano ang kanyang gagawin. Sa madaling salita, hindi lamang siya umiiral sa kanyang sarili, siya ay nagpapahayag, nagpapakilala ng kanyang sarili at kumikilos sa kasaysayan. Ipinaalam ho niya ang kanyang karakter, ang kanyang kalooban, ang kanyang tipan at ang kanyang mga gawa ng pagliligtas sa kasaysayan. Si Yahweh ay nagpapahayag ng kanyang sarili sa pamamagitan ng kasaysayan. Ang Diyos na totoo hindi ho nagtatago sa likod ng confusion. Ihahayag niya ang kanyang sarili sa paraang naaayon sa katotohanan. At ayon ho sa kasulatan, ang Diyos ho hindi tahimik.
Siya ho ay nagsasalita. Siya ay nagpapahayag. Siya ay kumikilos. At dito ho tayo magpapatuloy sa ating pag-aaral. Sapagkat si Yahweh ay nagpahayag ng kanyang sarili, hindi ho sa iisang tao, hindi ho eksklusibo, hindi ho sikreto. Tandaan ho ninyo to mga kapatid. Si Yahweh ay nagpapahayag ng kanyang sarili sa buong daigdig. Hindi lamang ho sa isang eksklusibong propeta. Alam ho ninyo, ang atin hong Panginoon, dito ho natin makikilala ang kanyang katotohanan na siya ho ipinahayag ho niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ho ng pagpapahayag sa napakaraming mga tao. Mula ho sa unang kabanata ng Genesis, mababasa ho natin sa salita ng ating Panginoon, ipinahayag ho ng Diyos ang kanyang sarili sa iba't ibang mga tao, kay Adan at kay Eva, kay Cain, kay Noe, nagsalita ho ang ating Panginoon. Nagsalita ho siya kay Abraham habang si Abraham ho ay nasa Mesopotamia. Ipinahayag niya ang kanyang sarili kay Moises. At yung pagpapahayag po niya kay Moises, nagbunga ho ito ng kahayagang pagliligtas ng isang buong bansa mula sa Ehipto. Ang mga salot ho sa Ehipto ay hindi ho mga pribadong pangitain. Nasaksihan ho ito ng mga Ehipsyo at mga Israelita. Ang pagtawid ho sa dagat na pula ay hindi ho simboliko. Ito ho'y isang makasaysayang pangyayaring naranasan ng buong bayan. Alam ho ninyo, sa bundok ho ng Sinai, nang ibigay ho niya ang 10 utos ng Diyos kay Moises, hindi ho kay Moises lang siya nagpakita. Nagpakita ho siya sa buong bansa. Ang bundok po ng Sinai ay may kulog, may kidlat na babalot ng ulap. Nandun po yung Shekinah glory ng ating Panginoon. Hindi ho siya lihim na pagpapahayag. Ito ho ay pambansang pagpapahayag. Sa buong lumang tipan ho, nagsalita ang Diyos sa pamamagitan ng maraming propeta sa loob ng maraming siglo. Kay Samuel, kay Elias, kay Eliseo, kay Isaias, kay Daniel, kay Ezekiel, kay Jonah. Pansinin ho ninyo yung isang makapangyarihang totohanan ito. Ang Diyos ay hindi nakakulong sa isang lugar. Hindi ho siya nalilimitahan ng kultura. Ang Diyos ay nagsasalita sa hari. Nagsalita ho siya sa mga ordinaryong tao. At siya ho'y nangungusap sa bawat isa sa atin, sa mga puso ho natin. Ipinahayag ho niya ang kanyang sarili sa Ehipto, sa disyerto, sa Canaan, sa Babylonia, sa Assyria. Ang Assyria ho mga Gentile po ito Iba't ibang panahon, iba't ibang imperyo, iba't ibang salinlahi, iba't ibang lengguwahe, iba't ibang mga bansa. Ang Diyos ho ang tunay na nag-iisang Diyos ho, nagpakilala ho sa iba't ibang mga tao, sa iba't ibang mga bansa. Hindi ho siya nagtatago sa misteryosong ritual. Hindi ho siya umaasa sa mga imahinasyon. Siya ho ay kumikilos sa kasaysayan. Siya ho ay nagsasalita ng paulit-ulit. Kaya ho ang Biblia, mga kapatid, ito ho ikakaiba. Pag-uusapan ho natin yan sa mga darating na panahon. Isinulat ho ang Biblia ng 40 plus na mga tao, iba't ibang mga tao, hindi magkakakilala, iba't ibang mga lengguwahe, iba't ibang mga bansa. Pero iisa ho ang mensahe, iisa ang buod. Ito ho ay pagpapakilala ng Diyos sa kanyang sarili at pagpapakilala ho sa kanyang great plan of redemption. Iyan ho ang Biblia. Kaya ho ang pag-aangkin ho ng Biblia ay direkta at matapang. Ang nag-iisang Diyos, ang nag-iisang tunay na Diyos ay nagpapahayag ng kanyang sarili sa sangkatauhan. Hindi ho lihim, hindi ho eksklusibo. At napakahalaga ho ng bagay na ito. Sapagkat kung hinahanap ho natin ang nag-iisang tunay na Diyos, dapat ho nating hanapin ang isa na hindi umaasa sa imbensyon ng tao o sa eksklusibong lihim. At iyan mismo ang ipinahahayag ng Biblia tungkol kay Yahweh. Kaya nga ho, buong tapang ho nating idinedeklara na ang nag-iisang tunay na Diyos ay si Yahweh. Ang Diyos ni Abraham, Isaac at ni Jacob, ang Diyos ng Biblia. Amen? Ito pa ho yung isang patunay. Si Yahweh ho ay nagpahayag ho ng kanyang sarili sa pamamagitan ng mga verifiable truths, verifiable proofs, mga mapapatunayang ebidensya at mga katibayan po. At ito ho ay makikita natin. Sa buong kasulatan, kapag nagsasalita ang Diyos, iniuugnay ho niya yung kanyang salita sa mga tunay na pangyayari.
mga bansa, mga hari, mga imperyo, paglipat ho ng mga tao sa iba't ibang mga lugar, yung dispersion, yung pagpapanumbalik, at yung kanyang credibility ho, yung credibility ng pagpapahayag ng Diyos, nakakabit ho sa kasaysayan. Ang Biblia, ang salita ho ng Diyos, ito ho'y isang historical book at mapapatunayan, maiko-compare ho natin ito sa archaeology at ito ho ay mapapatunayan ho natin sa history. May napakarami ho mga historical tao na hindi ho mga non-biblical authors na sumulat ho na nagpapatunay ho na ang mga katotohanan sa salita ng Diyos ay totoo. Isa hong halimbawa si Abraham, yung pagliligtas ho ng Diyos sa bayan ng Diyos mula sa Ehipto. Alam ho ba ninyo na meron hong isang tala sa Ehipto na magpapatunay ho na ang mga Israelita po na sila po ay umiiral sa bayan ng Canaan, ito po ay mababasa po natin sa Merneptah Istel na humigit kumulang pong 1200 BC. Ito po ay naisulat. At ito po ay isa pong literary book ng mga Ehipsyo na magpapatunay ho doon sa dispersion, sa exile, sa salvation, sa deliverance ng Israel sa Egypt. Si Daniel ho, sa Book of Daniel ho, nagbanggit ho siya ng apat na empire. Sa Daniel chapter 2 po, yung estatwa po na may ulo ng ginto, dibdib at bisig na pilak, tiyan at mga hita na tanso, tapos po mga binti ng bakal. Ito po ay tumukoy po sa apat na imperyo na sunod-sunod pong nangyari. Babylonia, Medo-Persia, Gresya, Roma. At tumpak ho yung pagkakasunod-sunod. Maayos ho yung pagkakasunod-sunod po sa naitalang kasaysayan po ng mundo. Bumagsak po ang Babylonia sa Medo-Persia. Bumagsak ang Medo-Persia sa Greece, sa Gresya. Bumagsak ho ang Gresya sa Roma. Hindi ho ito alamat. Ito ho ay mga kasaysayang ng mga makapangyarihan sa buong daigdig na natala sa kasaysayan na inihula ng Diyos sa pamamagitan po ni Propeta Daniel. At isa pa ho, ang patungkol po sa bansang Israel. Alam ho niyo sa aklat po ng Deuteronomio, ang Diyos ho ay nagbabala sa bansang Israel na kapag sila ho ay sumuway sa Diyos, sila ho ay ikakalat ng Diyos sa iba't ibang mga bansa, pinatunayan ho ng Diyos to. Nagkaroon ho ng na-conquer ho ng Assyria ang Israel at ng Babylonia ang Judah. At sila ho ay natapon doon. Hindi ba? 70 years na nag-stay po ang Judah sa Babylonia. At kalaunan ho, sila ho'y pinanumbalik ng ating Panginoon. At nung AD 70, winasak ho ng Roma ang buong Israel at nagkaroon na naman ho ng dispersion. Nabura ho sa mapa ang bansang Israel at ang mga Hudyo ay napakalat, napunta ho sa iba't ibang panig ng mundo. Pero sa aklat ho ng Ezekiel chapter 37 verse 21, ang pangako ho ng Panginoon, aking kukunin ang mga anak ni Israel mula sa gitna ng mga bansa at dadalhin ko sila sa kanilang sariling lupain. At ito ho, totoo ho, nangyari ho ito sa ating generation. May 14, 1948, muli hong naitatag ang modernong estado ng Israel. Isipin ho ninyo, nakakita na ho ba kayo ng isang bansa na nabura sa mapa, nakalat sa buong mundo sa loob ng maraming siglo, pagkatapos ho ay naibalik muli sa sariling lupain, at ngayon ho'y makapangyarihan at kinatatakutan ng buong mundo. Bakit? Sapagkat ang Diyos ay nasa kanila at ito ay propesiya ng Diyos, sapagkat ang Diyos na nagsalita, ang tunay at nag-iisang Diyos, ang Diyos ng Israel, ang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob, ang Diyos ng Biblia. Yahweh ang kanyang pangalan. Amen po. Makikita po natin dito yung pattern Hindi ho ba? Na kapag hinulaan niya ang imperyo na babagsak, sila po ay babagsak. Kapag sila ay tumaas, sila ho ay tataas. Kapag nagsalita ang ating Panginoon, kapag nagsalita si Yahweh, sumusunod ho ang kasaysayan. Ito pa ho yung isang patunay. Tinawag ni Yahweh ang mga propeta at isinugo sila ng may kapangyarihan. Hindi ho ba sabi ko ho sa inyo kanina, meron hong mga Diyos na di umano ay nagpakilala o kumausap exclusively ng mga propeta.
Tulad halimbawa ho nito na ang relihiyong Islam. Hindi ba ang relihiyong Islam na sinasabi po na ang Diyos, ang pangalan sa kanila ay si Allah, ay nakipag-usap po kay Muhammad, ibinigay daw po kay Muhammad ang kanyang mga katuruan, ibinigay daw po kay Muhammad ang kanyang salita at nabuo po dito ang Quran. Hindi ho ba? Ito ay exclusive at sa kanya lang daw ho nagpakilala ang Diyos. Pero kung titingnan ho ninyo, ako ho kasi, binasa ko ho kasi ang Quran, at nung binasa ko ho ang Quran, isa lang ho ang natagpuan ko sa Quran, ang Panginoong Jesus. At hindi ko maintindihan kung bakit ho, ito ho mga nagke-claim ng exclusivity na ito, na sila lang ho yung may kapangyarihang magpakilala sa Diyos, na bawal silang kontrahen, na bawal hong i-oppose ang ipinahayag sa kanila ng ating Panginoon. Pero mga kapatid, si Yahweh, ang nag-iisang tunay na Diyos, ay hindi lamang nagpapahayag ng kanyang sarili sa kasaysayan, siya ho ay nagpadala din ng mga sugo upang magsalita sa kanyang pangalan. Tignan ho ninyo yung pagkakaiba na ho. Ang mga propeta ng Biblia, hindi ho sila nagtatalaga sa kanilang sarili bilang mga tagapagtatag ng relihiyon. Hindi ho sila nag-imbento ng isang Diyos. Hindi ho sila nagpakilala ng isang Diyos pagkatapos ay ikinabit sa yung kanilang authority sa Kanya. Sila ho ay mga tinawag. Sila ho ay mga isinugo, tuwiran, personal at malinaw ho. Paulit-ulit ho nating mababasa sa kasulatan. Ang salita ng Panginoon ay dumating kay. Hindi ho ba? Ang salita ng Panginoon ay dumating kay Isaias, kay Ezekiel, kay Jeremias. Ganito ho ang pagpapahayag ng ating Panginoon. Ang Diyos ang tumawag sa mga taong ito upang ipahayag ang kanyang sarili. Ang mga false gods, ang mga bulaang mga Diyos, ang mga huwad na Diyos, mga tao ang tumawag at nagpakilala sa Diyos, at sila nagpakilala sa mga sa mga tao. Sila ho'y nagpakilala sa kanilang mga sarili, ang mga propetang ito. Pero ang Diyos ho, siya ho'y tumatawag. Sabi ho ng Panginoon kay Moises, ngayon ngay humayo ka, at ako'y sasa iyong bibig at ituturo ko sa iyo ang aking sasabihin. Sabi ho ng Diyos kay Jeremias, narito, inilagay ko ang aking mga salita sa iyong bibig. Hindi ho ba? Alam ho ng mga propetang ito na sila ho yung tagapagsalita lamang ni Yahweh. Alam ho ninyo, ang mga propeta ho makikita natin sa Biblia, hindi ho sila nagsasalita sa sarili lang kaalaman ng kagustuhan. Palagi ho sila nagkukonsulta sa Diyos, at makikita ho natin dito yung mga salitang namumutawi sa kanilang mga bibig, galing ho mismo sa Diyos. Amen? At hindi lang ho sila basta isinugo ng Diyos. Sila ho ay isinugo ng Diyos na may kapangyarihan and authority. Isa ho sa pinakamalinaw na kasaysayan ay yung pagkatawag ho kay Isaias. Sa Isaias chapter 6, nakakita ho si Propeta Isaias ng pangitain ng Panginoon na doon po At mababasa ho natin doon sa Isaias chapter 6 verse 8, sabi po ng Panginoon, "Sino ang aking susuguin? At sino ang lalakad para sa amin?" At sumagot si Isaias, "Narito ako. Isugo mo po ako, Panginoon." Pansinin ho ninyo yung pattern. Ang Diyos ho yung nagpasimula, ang Diyos ho yung nagtalaga, ang propeta ho ang tumugon. Hindi ho si Isaias yung nag-appoint sa kanyang sarili, hindi ho si Isaias yung nagsimula ng isang kilusan, hindi ho si Isaias yung founder ng faith, siya ho ay isinugo. Si Elias at si Eliseo, napakamakapangyarihan po ng pagpapakita at pagkilos ng Diyos sa buhay ho ng dalawang propetang ito. Sinabi po ni Elias na huwag umulan, hindi umulan. Sinabi ho ni Elias na uulan na, ayon sa salita ng Diyos, umulan. Sinabi ho ni Elias na umulan ng apoy, umulan ho ng apoy. Si Eliseo ho ay gumawa ho ng mga himala na nakaapekto ho sa buong pamayanan. Meron hong isang Gentile sa pamamagitan in the person of Naaman, na gumaling ho. Nagbigay ho siya ng tulong sa panahon ho ng taggutom. Ito ho hindi mga pribadong karanasang mystical Ito ho yung mga nakikitang pagpapakita ng kapangyarihan matapos na ang mga propeta ho ay tawagin ng Diyos na buhay. Sa paglipas ho ng mga siglo, sa iba't ibang mga imperyo, sa iba't ibang mga personalidad, na nananatili hong pareho yung pattern. Ang Diyos ang tumatawag, ang Diyos ang nagsusugo, ang Diyos ang nagsasalita, ang Diyos ang nagpapatunay.
Si Isaias, Jeremias, Daniel, Ezekiel, Amos, Jonas, iba't ibang mga panahon, iba't ibang mga lugar, iba't ibang mga senaryo, pero nag-iisang Diyos. Nag-iisang Diyos. Napakaraming mga tinawag na propeta ng Diyos na nagpahayag kung sino siya at iisa ang kanilang mensahe, iisa ang kanilang pagpapakilala. Yung mga huwad na relihiyon, madalas nagsisimula sa isang taong nag-aangkin ng authority. Sa kasulatan, ang authority nagsisimula sa Diyos na tumawag sa mga tao. Ang mga huwad na Diyos, umaasa sa kanilang mga propeta upang sila ay manatili. Pero si Yahweh, ang nagpapanatili at nagpapawalang sala sa kanyang mga propeta. Nakikita ho natin dito na ang Diyos na buhay ay kumikilos, na ang Diyos na buhay ay nagpapahayag, ang Diyos na buhay ay tumatawag. Siya ang nag-iisa at tunay na Diyos, sapagkat hindi ho nila inimbento si Yahweh. Si Yahweh ang tumawag at nagsugo sa kanila at siya ang nagpatunay sa kanila. Hindi ho ito pattern ng mga alamat. Ito ho ay pattern ng isang buhay na Diyos na nagtatalaga at nagbibigay ng kapangyarihan sa kanyang mga isinugo. At ito ho yung pinakamahalagang pagpapakilala ng Diyos sa sangkatauhan. Si Yahweh ay nahahayag sa ating Panginoong Hesukristo. Hanggang sa puntong ito ho ay nakita ho natin na ang Panginoon, ang Diyos, ang tunay at ang iisang Diyos ay nagpahayag ng kanyang sarili sa kasaysayan. Pinatunayan ang kanyang salita sa pamamagitan ng mga natupad na hula. Tumawag ho ng mga propeta. Binigyan sila ng kapangyarihan. Kumilos ho siya sa kasaysayan. Inuugnayo ang kanyang pagkakilanlan sa mga pangyayaring maaring suriin at patunayan. Historical truths, historical facts. Ngunit hindi ho doon natatapos yung kanyang pagpapahayag eh. Ayon ho sa kasulatan, ang pinakaganap na pagpapahayag ni Yahweh ay hindi lamang sa pamamagitan ng propeta. Sabi ho ng Hebreo 1 verses 1 to 2, ang Diyos na noong unang panahon ay nagsalita sa mga magulang sa maraming bahagi at sa maraming paraan sa pamamagitan ng mga propeta, ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak. Pansinin ho ninyo yung progression. Ang Diyos ay nagsalita sa maraming paraan, sa pamamagitan ng mga propeta, ng maraming propeta sa iba't ibang mga salinlahi. Pero ngayon, siya ay nagsalita sa pamamagitan ng kanyang anak. Hindi ho siya bagong Diyos. Hindi ho siya other God. Siya ho ay parehong Diyos na ganap na nagpahayag ng kanyang sarili. Ang Panginoong Hesus po ang katuparan ng mga hula tungkol sa Mesyas at ito ho yung aking matibay na basihan kung bakit ho ako nananampalataya na si Hesukristo ang tunay na tagapagligtas, ang tunay na sugo ng Diyos, ang tunay na Mesyas. Sapagkat daan-daan taon ho bago ipanganak ang ating Panginoong Hesus, isinulat ho ng mga ng Hebrew Bible yung mga hula patungkol po sa darating na Mesyas. Kamukha ho nung about Bethlehem kung saan ho siya ipapanganak. Naitala ho ito sa Micah chapter 5 verse 2. Na siya ho ay ipapanganak daw ng isang birhen according to Isaiah chapter 7 verse 14. Na siya daw ho ay itatakwil, siya ho ay magdurusa. Mababasa ho natin yan sa Isaiah chapter 53. Basahin ho ninyo yung Awit chapter 22. Pag binasa ho ninyo yung Awit chapter 22, para ho ninyong binabasa yun nangyari sa cross at Calvary. Yung mga pangyayari po during that time na ang ating Panginoon ay pinako sa krus. At ang mga ito ay naisulat hundreds of years before the Lord Jesus Christ. Ngunit sa bagong tipan ho, nakita ho natin yung katuparan ng mga ito sa buhay ng ating Panginoong Hesus. Siya ay ipinanganak sa Bethlehem, itinakwil ng kanyang sariling bayan, ipinako sa krus, siya ay tinudla, inilibing. Ito ho yung mga pangako na nakita ho nating natupad sa kanya at yung mga hula na ibinigay ho niya sa kanyang sarili at ito ho ay kanyang ginawa. At ang Panginoong Hesus, sabi po niya, ipinahayag po niya kung ano po ang nag-iisang tunay na Diyos eh. Sabi po ng ating Panginoong Hesus sa Juan chapter 14 verse 9, ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Sa kanya ho, makikita natin na ang kabanalan ay walang kalupitan. Yung authority ho ay walang katiwalian. Yung kapangyarihan ho ay walang pang-aapi. Yung habag ho, walang kompromiso. Pinagaling ho ng ating Panginoon yung mga may sakit.
Pinatawad ho niya yung mga makasalanan, hinarap niya yung mga pagpapaimbabaw, pinatahimik ho niya yung mga bagyo, bumuhay ho siya ng mga patay. Ang hindi ho nakikitang Diyos ay naging nakikita. Ito ho yung doktrina ng pagkakatawang tao eh. Ang walang hanggang salita ay naging tao. Sabi ho ng Juan chapter 1 verse 14, at ang salita ay nagkatawang tao at tumahan sa gitna natin. Hindi lamang ho nagpadala ang Diyos ng isang propeta. Pumasok ho siya mismo. Pumasok ho mismo ang Diyos sa kasaysayan ng tao sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi ho siya alamat, hindi ho siya katang-isip, kundi ho ito ho'y tiyak na panahon sa ilalim ng pamamahala ng Roma sa Judea. At sabi ko nga ho sa inyo kanina, ang pinakamatibay na pagpapatunay na ang Diyos ay pumasok sa history ay na ang ating Panginoong Hesus ay muling mabuhay, nang siya po'y mabuhay na mag-uli. At ang pagkabuhay ho mag-uli ng ating Panginoon, hindi ho ito nakatago, hindi ho ito hidden. Sabi ho ng unang Korinto chapter 15 verses 5 to 6, sabi po doon, at siya ay nagpakita kay Cephas, saka sa 12. Pagkatapos ito, nagpakita siya sa mahigit 500 kapatid na minsanan. Napakarami hong mga saksi at yung mga apostolo, namatay sila sa katotohanan na kanilang isineshare that Jesus Christ rose from the dead. Ito ho ang pinakamatinding pagpapatunay na ang Diyos ay pumasok sa kasaysayan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo nang ang ating Panginoong Hesukristo ay mabuhay na mag-uli. Ang nag-iisang tunay na Diyos ay si Yahweh at ipinakilala niya ang kanyang sarili kay Hesukristo at mababasa po natin ito sa Colossus chapter 2 verse 9. Sapagkat sa kanya ay nananahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa katawang tao. Amen? At ngayon po sa ating pong conclusion, magko-conclude na po ako. Sorry, tumitingin po ako sa oras. 31 minutes na po, 32 minutes na po yung aking preaching. Tatapusin po natin ito in 35 minutes. At maingat po nating sinuri yung mga ebidensya. Hindi ho tayo nagsimula sa bulag na paniniwala. Nagsimula ho tayo sa tanong na pag-iral, sa pag-iral ng Diyos. Pagkatapos ho, kung paano ho natin siya makikilala, kung paano ho ang Diyos ay nagpapahayag sa kasaysayan, sa mga hula, sa kapangyarihan at sa huli ho, yung katuparan ho sa ating Panginoong Hesukristo. At ngayon ho, kailangan ho natin itong sabihin ng malinaw. Walang ibang Diyos na nakagawa sa mga ginawa ni Yahweh. Walang Diyos ng alamat ang nag-angkla ng kanyang kredibilidad sa mga imperyo ng mundo at tumupad ng mga hula. Ang Diyos na si Yahweh lamang. Walang imbensyon ng kultura at nagpakalat po ng mga tao at muli nagtipon ng ibang mga bansa sa loob ng libu-libong mga taon maliban kay Yahweh. Walang likhang relihiyon ang nagluwal ng mga propeta sa loob ng maraming siglo at yung kanila pong mga salita ay pinatunayan ng kapangyarihan maliban ho sa mga propeta ng ating Panginoon. Tandaan ho ninyo to mga kapatid. Ang Diyos, si Yahweh ay walang kompetisyon, walang katunggali, walang kapantay. Ang katotohanan ay hindi ho si Yahweh isa lamang sa maraming pagpipilian. Ang katotohanan ay iisa lamang ang tunay na Diyos. Siya ho ang Diyos ni na Abraham, Isaac at Jacob. Siya ho yung Diyos na ipinahayag ng Biblia ng kasulatan. Siya ang Diyos na nagsalita sa pamamagitan ng mga propeta. Siya ang Diyos na kumilos sa kasaysayan. Siya ho ang Diyos na tumupad sa kanyang mga pangako. Siya ang Diyos na nagpahayag ng kanyang sarili sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. At dito ho lalo pang lumalalim ang pagpapahayag. Ang nag-iisang tunay na Diyos na ito ay hindi nag-iisang puwersa na walang personalidad. Ipinahayag ho niya ang kanyang sarili bilang tatlong natatanging persona, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Tandaan ho natin, hindi tatlong Diyos, hindi tatlong magkakatunggaling nilalang, kundi iisang Diyos. Ito ho yung dahilan kung bakit malino na ipinahayag ng mga Kristiyano ang iisang Diyos. At gayon man po, ang Panginoon po, ang Diyos ay nagsalita tungkol sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Huwag ho kayo makonfuse. Sa isang linggo ho, ito ho yung ating tatalakayin. Kaya wala hong mawawala, walang absent ho sa isang linggo. Pag-uusapan ho natin ang misteryo ng Trinidad sa isang linggo upang maunawaan ho ninyo kung paano ang iisang Diyos ay naging tatlong persona, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Pero sa ngayon ho, tandaan ho natin na si Yahweh ang nag-iisang tunay na Diyos.
At kung ipinahayag ho niya ang kanyang sarili sa ating Panginoong Hesukristo, at ito ho ay makikita ho natin na ngayon po'y kumigilo siya sa banal na Espiritu, ang pag-aaral po ng Trinity ay hindi po ito optional. Ito ho ay mahalaga, kaya't next week, wag ho kayong mawawala. Uulitin ko, walang kompetisyon. Iisa lamang ang tunay na Diyos. Hindi ho siya nagtatago. Nagsalita ho siya, kumilos ho siya, nagpatunay ho siya, tumupad ho siya at lumapit ho siya. Pero ang tanong ho, ang Diyos ay nagpakilala ng kanyang sarili sa salita ng Diyos. Ito ho yung ating manual, basahin ho natin. Ang tanong ho, magbabalik loob ka sa Kanya? Mananampalataya ka ba sa Diyos? Susunod ka ba sa ating Panginoon? Ang sagot ay nasa iyo. Ikaw ang makakasagot niyan, kaibigan. Hindi kita pwedeng utusan, hindi kita pwedeng takutin. Ang pagsunod sa ating Panginoon ay kusang loob. Sapagkat ang kasalanan ay kusang loob na pagtalikod sa Diyos. Kaya't ang pagbabalik loob sa Diyos ay kusang loob. At ito ang kanyang inaantay. Kaya't ito ang kanyang paanyaya, magbalik loob kayo sa akin. Inaantay ka ng ating Panginoon. Gusto niya na mas makilala mo pa siya sa personal na pamamaraan. Sapagkat ang Diyos, ang nag-iisang tunay na Diyos, ay nagpapakilala sa kanyang sarili. At kapatid, magpapakilala siya sa iyo kung ikaw ay buong puso na lalapit sa Kanya at buong pusong hahanapin mo siya. Amen? Tayo ay manalangin. Ama naming Diyos, salamat Panginoon sapagkat kayo po ay Diyos na buhay. Hindi po kayo pipi, hindi po kayo bingi, hindi po kayo nililok, na rebulto, hindi po kayo walang buhay na sanga ng kahoy. Kayo Panginoon ay espiritu at kayo po ay nabubuhay sa katotohanan. Kaya't sa oras na ito Panginoon, ang aming panalangin ay patuloy kayong kumilos sa buhay ng bawat isa sa amin. Patuloy na magpakilala po kayo sa amin Panginoon at nananampalataya kami na habang binubuksan po namin ang Biblia, habang kami po ay nag-aaral patungkol sa iyo, kayo po Panginoon ay patuloy na magpapakilala pa sa amin sa personal na kaparaanan. Pagpalain mo po ang bawat isang kasama ko pong nananalangin ngayon. Ang mga taong manonood ng video na ito, dalangin ko po na magpahayag ka po sa kanila, magpakilala ka sa kanila Panginoon, at makilala kanila Panginoon na nag-iisang tunay na Diyos. At salamat po o Diyos, ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen at Amen. Praise the Lord. Salamat po sa bawat isa sa pag-join niyo po minsan pa sa atin sa ating Bible study. Next week po, wag po kayong mawawala. Napaka-kontrobersya pero napakahalaga ng ating pag-uusapan po. Salamat po sa ating mga nasa Facebook Live. Salamat po sa inyong pag-join. At ang akin pong paanyaya uli, kung nais po ninyong ito pong video ito ay mapanood ng mga mahal nyo sa buhay, i-share ho ninyo upang sila man ay makakilala sa ating Panginoon. Salamat pong muli sa pag-join nyo sa amin. At God willing, magkita-kita po ulit tayo sa isang linggo. Tandaan ho natin, ang Diyos ay nagpakilala sa atin. Let us grab that opportunity to know God more deeply on a personal level. God bless you all po. Salamat po sa ating Panginoon. Focused above. Bible truths, real answers, eyes in Jesus.